Ryan! Break muna tayo sa usapan ng mga electrified vehicles. Etong first quarter ng 2025, puro ito ang topics natin. Welcome sa isang hot take episode natin dito sa channel. Pag-uusapan natin ang Honda-Nissan merger. Kung hindi ka updated tungkol sa pinakamainit na automotive news na lumabas bago magtapos ang 2024, bigyan kita ng fast recap ng mga pangyayari. Late November 2024, naglabasan mga articles mula sa iba't ibang motoring sites. Ito rin ang ibinabalita ng karamihan ng mga international automotive channels dito sa YouTube, na meron na lang daw ang Nissan ng 12 to 14 months to survive. Hey, what happened? Lahat ng to nagsimula sa isang article ng Financial Times mula sa isang unnamed source na senior officer from Nissan. At lahat ng speculations ng mga internet analyst naglabasan. Meron tungkol kay Carlos Ghosn na dahil daw sa pagkakulong niya, nawalan na daw ng tiwala yung mga tao sa Nissan. Meron tungkol sa product lineup ng Nissan. Meron sa pagsara ng manufacturing plant sa ibang bansa na may kasamang layoff ng mga empleyado. Baka daw wala na daw produktong mabenta ang Nissan na magugustuhan ng tao. Meron rin tungkol sa operations. Nabaon daw sa utang ang Nissan at hindi kumikita sa pagbebenta ng sasakyan. At hanggang sa hindi daw binibili ang Nissan dahil sa CVT. Dagdag rin nila na ultimo daw sa kanilang existing nakasangga na French automotive maker, walang iba kundi Renault, ay nawalan ng interes sa Nissan. Tapos, ang nag-iisang car company na pwede daw sumalba sa Nissan ay Honda. Lahat ng mga to, kung mas marunong ka lang mag-research at umintindi, medyo mababaw at hindi logical ang reasoning para magsara ang Nissan ng 12 to 14 months. Kung interested ka malaman bakit, andito sa episode na to. Okay. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Or minsan, para pagganahin ang critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. At noong December 2024, biglang nagkaroon ng press conference ang Nissan at Honda tapos kasama pa ang Mitsubishi. At ang isip ng karamihan, safe na ang Nissan, kaya back to regular programming na. Teka lang, paano kung sinabi kong meron tayong hindi alam kasi hindi tumutugma sa logic ang mga pangyayari? Kung nakinig ka sa 1-hour long press release ng Honda-Nissan-Mitsubishi merger noong December, ito ang key takeaways. Nagpirmahan sila ng Memorandum of Understanding o MOU. Honda ang nag-lead ng press conference at kung ano ang mga mangyayari. Gagawa daw sila ng new holding company combining Honda, Nissan, and Mitsubishi. Main focus daw nila ay software and EV-related projects. Matatapos daw ang mga usapan by 2026. Nissan nag-report to straighten out operations, aayusin ang profitability. Mitsubishi naman, ang ambag nila sa merger ay light pickup trucks at ASEAN market expertise. At sa dulo ng question and answer, nilinaw na hindi ito to rescue Nissan. Weird, di ba? Ano yun? Nag-press conference kayo, nagpirmahan kayo, tapos hindi sure na may mangyayari na merger? Parang weird. Actually, ito pa ang weird dito. Iintayin pa raw nila ang sagot ng Mitsubishi ng January 2025. Pero, bakit kasama na ang Mitsubishi sa press conference at naglatag na ng iaambag sa kanila? Normally, sa mga ganitong bagay, lalo sa mergers o ang pag-combine ng mga companies, hindi kagad pinapublic kasi may pera sa ganitong impormasyon. Publicly listed ang mga companies na to. Meron na kagad may kinabang. Kung nalulugi ang negosyo mo, i-announce mo ba? Di mawawalan ka ng value kung ibebenta mo. Lalo na kapag merger, sinong gusto kumuha ng nalulugi? Ang nakapagtaka pa nga dito, or actually better point pa nga dito, bakit biglang may ganito? Tandaan mo, late November lang nabalitaan sa isang article at kung iisipin mo pa nga,
Sino sila para makapagsabi na only Honda can save Nissan? May mas malaking automotive company pa dyan, di ba? Tapos, 1 week after lang, andyan na ang Honda, Nissan at Mitsubishi nang may pirmahan na kagad. Questionable, di ba? At ngayon, patapos ng January, pero wala pa ring balita sa Mitsubishi kung ano na ang sagot nila. Pero okay lang, baka ako lang ang atat. Anyways, ang kasabay ng press conference nito ay interview kay Carlos Ghosn tungkol sa Honda-Nissan merger na wala naman daw complementing sa Honda and Nissan at hindi daw ito merger, kundi baka daw takeover ng Honda sa Nissan. Pero take na lang natin yan from someone na meron masabi lang. Kasi malamang bitter pa siya sa bad breakup nila ng Nissan. Nangyari lahat yan ng first week ng December. At nung third week ng December, may new entity ang nag-announce na interested daw sila sa Nissan. Foxconn, isang Taiwanese contract manufacturer na may electric vehicle business division. Pero wala nang continuation ng balita tungkol dito. Tapos etong 2025, meron ng updates. Naglabasan na ng balita na para matuloy daw ang merger, kailangan daw wala na ang Renault sa Nissan. Kasi daw, wala silang control kung kanino pwedeng ibenta ng Renault ang kanilang shares ng Nissan. Teka, bakit issue to? Akala ko ba for the growth? The more the merrier dapat, diba? Akala ko ba last month, Nissan only has 12 to 14 months. Honda is the only option. Tapos, gusto pa nila palabasin ng pera ang Nissan para mabili ang shares nila mula sa Renault? At hindi nila kinoconsider ang Foxconn as an option? Normally, sa ganitong sitwasyon, syempre, dapat doon na tayo sa sure sa'yo, di ba? Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Ito na ang Renault at Foxconn, andyan na sa'yo. Tapos gusto ng Honda sila paalisin. Di ba, Honda pa ang hindi pa sure sa Nissan? At nung Consumer Electronics Show ng 2025, natanong si Akio Toyoda na currently chairman ng Toyota tungkol sa Honda-Nissan merger. At sinabi niya na hindi nilapitan ang Toyota ng Nissan tungkol dito. Dagdag rin niya, baka daw kasi may potential anti-monopoly laws na tamaan. Ang nakakapagtaka nga lang rin dito, 'di ba? Pinapalabas nila na brink of collapse na ang Nissan. Ano pang imo-monopoly? At kung nag-combine rin naman ang Honda, Nissan, Mitsubishi, sila na ang third largest car brand sa buong mundo. Kung iisipin mo, ang daming questionable at wala sa hulog na mga pangyayari, 'di ba? Ano sa tingin mo bakit 'to nangyayari? Whatever happens, sana matuloy itong merger. Kasi for sure, better cars and technology ang mangyari dito. Better for us. Mas mabuti para sa atin at excited ako sa kalabasan ng combination nila. Gusto ko marinig opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.